Maligayang pagdating po dito sa parokya ng Malate at kayo po ay sa ating banal na misa ng pasasalamat para sa ating mga volunteers. Hinihiling po ang lahat na tumayo at sabay po tayo sa pag-awit ng pambungad na awitin. Tayo'y nagkakatipon-tipon ng may papurit, lubos na pasasalamat sa ating Panginoon. At tayo magsisimula sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. So magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Padre. We really missed you all. No? So, napakagandang pagkakataon na nandito tayong lahat. We are so excited about this opportunity na magkakatipon-tipon. Subalit yun, sa likod ng ating excitement, huwag nating kalimutan na may dapat tayong pangalagaan. Pangalagaan natin na mapanatili natin ang kaligtasan ng bawat isa. Malaking pagpapasalamat po ito. Ito ay bahagi ng ating gawain sa kapistahan. Kayo po ay ang nasa sa likod ng isang makahulugan at matagumpay, isang banal na pagdiriwang po natin ng ating kapistahan noong nakaraang November 15. At ang pagtitipon-tipon po natin ito ay pananalangin ng pasasalamat sa Diyos dahil sa maraming biyayang pinagkaloob niya sa atin. Biniyayaan tayo ng Diyos ng kalusugan, biniyayaan niya tayo ng buhay na ating pinasasalamatan sa araw-araw. At patuloy po tayong inaanyayahan, lalong-lalo na sa taong ito, sa simulain ng panahon ng Adbyento, na makilahok tayo sa
misyon ng ating simbahan. Yung Missio Agentes, at kasama rito ang ating paghahanda sa isang malaking pagdiriwang ng ika-500 taon ng Kristyanismo dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Na kung saan tayo ay biniyayaan ng pananampalatayang ito. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, pasalamatan natin ang maraming biyayang ating natanggap at aminin din natin ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos at patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinirinig ang iyong mga lingkod na nasa kagipitan. Sa pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong kabutihan, kami ay dumadalangin pagkaligtas namin sa kasamaan, makapaglingkod nawa kami sa iyo ng may lubos na kagalakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kaya't bilang mga pinili ng Diyos, mga banal at minamahal, isuot ninyo sa inyong pagkatao ang pagkamahabagin, kabaitan, kababaang loob, kaamuan at tiyaga. Magparaya kayo sa isa't isa. At kung ang sino man ay may sama ng loob sa kanino man, magpatawad kayo sa isa't isa. Magpatawad kayo kung paano pinatawad kayo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pag-ibig na siyang nagbubuklod sa lahat sa lubos na pagkakaisa. At hayaan ninyong maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na siyang dahilan kaya tinawag kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Kalakip ang buong karunungan ay turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno, at ng mga awiting espiritual, habang umaawit kayo na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. At anuman ang inyong gagawin, sa salita man o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kalakip ang pasasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y mag-aalay ng handog, pasasalamat sa iyo, Panginoon. Ako'y mag-aalay ng handog, pasasalamat sa iyo, Panginoon. Paano kong gagantihin ang Panginoon sa lahat niyang ginawa sa akin? Itataas ko ang kopa ng kaligtasan at sasambahin ang pangalan
tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harap ng buo niyang bayan. Mahalaga sa mata ng Panginoon ang kamatayan ng mga tapat sa Kanya. Ako'y magay ng mundo, pasasalamat sa'yo, Panginoon. Isang lalaking may sakit, bumalik siya kay Jesus, nagpuri at nagpasalamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Galilea at Samaria. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking may malubhang sakit sa balat. Tumayo lang sila sa malayo at sumigaw kay Jesus, "Panginoong Jesus, maawa po kayo sa amin." Nang makita sila ni Jesus, sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa mga pari at magpatingin sa kanila." At habang naglalakad pa lang sila, luminis na ang kanilang balat. Nang makita ng isa sa kanila na magaling na siya, bumalik siya kay Jesus at nagsisigaw ng papuri sa Diyos. Lumuhod siya sa harap ni Jesus at nagpasalamat sa Kanya. Isa siyang Samaritano. Sinabi ni Jesus, "Hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Nasaan ang 9? Bakit hindi bumalik ang iba upang magpuri sa Diyos maliban sa taong ito na hindi Hudyo?" Sinabi niya sa lalaki, "Tumayo ka at umuwi na. Iniligtas ka ng pananampalataya mo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nais ko rin pong batiin at pasalamatan ang ating mga
parish volunteers na hindi po nila nagawang pumunta rito ngayon na kasama natin sa ating pagtitipong ito. Alam kong marami sa kanila ang nanunood o nakikilahok, no, sa pamamagitan ng ating live streaming. So sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Alam natin, unang-una sa lahat, hindi man ito kailangang banggitin, subalit ito ang katotohanan, kayo ay isa sa mga matitibay na haligi, no, ng ating simbahan, no, bilang isang komunidad. At itong ating misa pasasalamat ay tunay na pagkilala sa gawain ng Panginoon sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa po sa inyo. Alam na alam po natin na kayo, ngayon lumabas na itong mga salitang frontliners. Ano? So kayo po na mga parish volunteers ang tunay na frontliners ng ating mga gawain, no? Ng mga ministries po natin dito sa ating simbahan. At nais ko lamang, alam na ninyo, marami tayong mga ministries, pero gusto ko lang isa-isahin din siguro ang mga ministries na gusto kong pasalamatan sa ngalan ng mga kaparian dito sa ating parokya. Unang-una sa lahat, nais ko pong pasalamatan ang ating Parish Pastoral Council, no, na nakikita ko nandito po lahat. Ang ating mga ministries, una rito, ang ating worship ministry, no, ang choir, kaway-kaway naman dyan. Okay, the choir ministry po dito, ang ating extraordinary ministers of Holy Communion. Okay, salamat po. Lectors and Commentators Guild, nandito din. Ministry of Greeters and Collectors. Ito yung talagang kailangan ng social distancing to kasi ang dami. Ano? Ang ating liturgical environment, no? Si Philip nandito. Ang Mother Butler Guild or kagamitan ng Birhen. Sana po? Nando doon. Okay, ang ating, of course, ang ating mga sanctuary assistants, no? Mga SA po natin. Sa education po natin, ang Care for the Earth Ministry, nandoon sa dulo, nandito din si Ate Ampe. Ang Family and Life Ministry po natin. Okay, ang Public Affairs, Pre-Baptism, ang Social Communication, marami tayo rito kanina, ano? Ang SOCOM, ang Pondo ng Pinoy, indeed, no? Nandito si Ate Ampe. Ang Social Service Ministry po natin, na binubuo din ng Caritas Preventive Health Clinic, no? Kasama dito ang elderly, ang ating Mabadan, Prison Ministry, ang Soup Kitchen po natin. So nandito po ba? Okay, si Letlet nandoon, nakikita ko. Sa temporalities, pinamumunuan ni Kuya Vic. Nasaan na? Nandoon. Good, thank you. Ang atin pong Parish Youth Ministry. No, ang dami pala ng youth natin kanina, ano? Sa photo op. So harinawa, pag medyo okay na, mas gagalaw ang youth natin. Ano? Salamat po. Of course, ang ating Ministry for Children na kasama din ito sa ating mga kabataan. Ang Area Council 6 po natin. Dito, Area Council 8. Very good, salamat. Area Council 9. Area 9. Ang Basic Ecclesial Community po natin. Ayun. At ang ating mga organizations, of course, no, ang ating unang-una rito, yung Apostleship of Prayer po natin. Thank you po. Salamat sa inyong presensya. Crusaders of the Holy Face. Okay. Nandoon po. Ang DMI, Daughters of Mary Immaculate. Nandoon. Thank you. Ang Holy Name Society. Ayun. Kalat. Good. Ang kaisa-ka po natin na team, ang kaisa-ka po na grupo. Thank you. Of course, ang Knights of Columbus po natin dito, Richard. Ang Legion of Mary, ang Presidium Maria Remediorum. Nasaan si Emma? Okay, good. Thank you. Ang Refuse of Sinners po. Good. Ayun, dalawang kamay talaga. May pangatlo pa ba? Ang Presidium ng Star of the Sea. And of course, kasama dito yung mga juniors po natin. Ano?
ang Perpetual Eucharistic Adorers, sa apostleship din siguro ito kasama. Okay, thank you. At ang, of course, ang Parish Finance Committee po natin, si Kuya George. Okay, good. Of course, kasama po natin dito sa ating misang pasasalamat ang ating mga parish staff din po. Ano? Kasama ang mga security aid natin, ano, ang maintenance natin. So, napakarami po ng dapat pasalamatan at hari nawa na pasalamatan ko pong lahat. Ito po ay batay din sa ating kapanahunan ngayon, sa ating kalagayan ngayon, na napakarami ng mga nagawa po nating tuklasin, no, sa ating parokya. Ang daming mga lumitaw na mga talento, no, at saka yung sigasig, ano, upang maglingkod sa kabila nitong panganib, no, o krisis na kinakaharap po natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam namin, ano, at alam ko na kayo po ng mga volunteers, mayroon kayong mga full-time jobs po ninyo, ano, may family life, no, na kailangan talagang pagtuunan ng pansin. Meron kayong aktibong community life of service kahit labas dito sa ating simbahan. Subalit naririyan pa rin yung pagpupursigin ninyo na makapaglingkod, no, ng tapat, no, makapaglingkod ng may pagbibigay ng sarili, no, yung generosity, yung commitment po ninyo, yung talagang dedication, no, sa ating sa mga kaganapan at gawain para po sa ating parokya. And we know at alam natin lahat, mayroon tayong mga struggles, no? May mga sarili-sarili tayong struggles, no? Whether it's economic or health or physical, no, na mga struggles natin, mental, stress na mayroon po tayong lahat, lalong-lalo na sa stretch nitong pandemic po na ito, no? Subalit naririyan pa rin ang pagtitiwala natin sa grasya ng Panginoon. Kaya dito po sa ating ebanghelyo, una tayong minahal ng Panginoon. Una tayong pinakitaan ng kabutihan ng ating Panginoon. No, nariyan yung mga pagpapagaling, nariyan yung pagpapagaan ng kalooban natin dahil sa mga bigat ng kalooban, dulot ng iba't ibang mga pangyayari sa ating buhay. Ano? Ang pasasalamat po ay kasama ito palagi sa ating buhay pananampalataya. No? Thanksgiving goes with our life of faith, no, at all times. Gratitude, yung pagpapasalamat ay palaging nasa sentro ng ating ebanghelyo. No, ito rin ang sentro ng ating mga pagdiriwang. No, kung titingnan po natin ang ating mga sarili, kailangan natin, no, ito yung mga positive energy na kailangan po natin sa ating buhay, na kailangan nating paigtingin, no? Kailangan nating palakasin, no? At siguro ito rin ang magiging daan upang magkaroon tayo ng katatagan sa ating espiritu, no? Yung pagpapalakas ng ating espiritu, no? Ng ating kaluluwa. We can never be grateful if we do not see clearly all that God has done for us. Bali ito, binabalik natin ito, kagaya nitong isang may sakit sa balat, no? Na naalala niya ang ginawa ng Diyos para sa kanya. No? Ang ginawa, ang kabutihan ng Panginoon, hindi lamang para sa kanyang sarili, no? Kung hindi para siguro in behalf of those other, nakasama niya, yung ibang mga kasama niya, no? Na napagaling din ng ating Panginoon. No? Pagkilala rito, so hindi kailangan na yung pagpapasalamat natin ay para lamang sa mga nagawang o natanggap nating biyaya para sa ating sarili. No, dahil ang bawat isa sa atin, mayroon tayong kaugnayan sa bawat isa. May kaugnayan tayo sa mundong ginagalawan natin. No, isa po sa mga napakagandang paanyaya, na nung nagkaroon po kami ng retreat, yun bang sinabing, wag nating isipin, wag nating intindihin lamang ang sarili natin, na tayo ay mga pinagkatiwalaan o katiwala, tagapangasiwa, no, ng mundong ito. No?
kilalanin natin ang ating mga sarili bilang mga tagapangalaga. No, we are not just stewards of this world, but we are carer. We care for this world. And this parish has benefited so much from the care that you have been giving, that you have been extending to us. Kung kaya't nagagawa po natin na makahulugan ang ating mga kaganapan dito po sa ating parokya. No, it is so easy to focus on our struggles, lalong-lalo na sa panahon pong ito. No, kung ano yung mga nangyayari sa loob ng ating pamilya, ng ating komunidad. No, napakadali pong tutukan yung mga bagay-bagay po na iyon na nagdudulot sa atin ng bigat, nagdudulot sa atin kung minsan ng depression, no, nagdudulot po sa atin kung minsan ng galit, disappointment, frustration, and everything. Ang paanyaya po sa atin, ang hamon po sa atin, na tingnan po natin ito labas. No? We have to look at all of these things beyond, we have to look at beyond our burdens, no, to see the abundance of grace. No? So punong-puno po ng grasya ang ating Panginoon. At ang panawagan po sa atin, salamat sa lahat o sa maraming taon o mahabang panahon na ibinigay po ninyo para sa parokyang ito. No? At alam natin, our tribe is also increasing, ika nga. Maraming mga gusto pang makilahok at tumulong. No? Hindi sa kung ano pa man, no? Of course, palaguin ang ating mga gawain sa parokyang ito at ang balik po nito sa atin, kaligayahan, kahulugan sa ating buhay. Bakit tayo naglilingkod? Naalala ko po nung nakaraan, hindi ko lang naalalang dalhin ngayon. I think that was after my second year po dito sa parokya. That was 2014. Nagkaroon ng recollection noon ang mga volunteers. At naalala ko, isa sa mga katanungan po dito, bakit ka naglilingkod sa simbahan? At habang binabaybay ko po, binabasa ko yung mga katugunan dito, it's always about recognizing that our lives, that your life has been blessed so much. Sa kabila nitong mga pinagdadaanan po natin sa ating buhay. Naririyan ang Panginoon. Patuloy ang grasya ng ating Panginoon. Walang pakundangan, walang kapaguran ang Panginoon upang maging tapat at maging mapagmahal sa bawat isa sa atin. Dito nang gagaling ang pusong nagpapasalamat. At sa pagpapasalamat kong ito, nagkakaroon ng buhay sa pamamagitan ng paglilingkod. Bang sinasabi na ang biyayang natanggap natin, nagkakaroon ito ng tunay na kahulugan at saysay, nagkakaroon ito ng buhay kapag ito'y naibabahagi din natin bilang isang biyaya. So mabiyayang buhay po ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. At ang isang magandang katanungan po dito, nakikita ba natin talaga, nararamdaman ba natin ang gawain ng Panginoon sa atin, sa ating buhay, sa buhay ng ating komunidad? So ako mapalad ako, I am very happy, probably all of us are so happy and very affirming sa lahat po ng ginagawa ninyo para sa ating parokya. At napakagandang damhin, na we are taking this risk because we have something greater that we want to celebrate. Alam natin, meron tayo, may pangamba tayo na sana walang mangyaring hindi maganda dito. But I think what we are truly celebrating is the love, the kind of service that we are rendering para sa parokyang ito, na nagbibigay saysay sa ating gawain bilang isang parokya. So kagaya po ng nabanggit ko kanina, ito po yung paanyaya sa atin. Maging bahagi tayo ng gawain ng ating simbahan. Hindi lamang po dito sa ating parokya, and I think we are growing, as a church. Sa panahon ito ng Adbyento, yun bang sinasabing, hindi nananatili ang ating Panginoon sa sinapupunan ng mahal na Birhing Maria. Ipinanganak siya, lumaki siya, nagkaisip siya, naging bahagi siya upang hubugin ang ating mundo na makadiyos. And I think we know what is the culture. Ano yung kalakaran ng mundo po natin? Ang misyon po natin ngayon, panindigan
ang ating kakayahan upang gawin ang kulturang ito, gawin ang mundong ito, gawin ang kalakarang ito nang naaayon sa kalooban ng Panginoon. To make this culture a truly Christian culture. So sa lahat po sa inyo, lubos-lubos po ang aking pasasalamat. At hari nawa ay patuloy po tayong biyayaan at pagpalain ng ating Panginoon. Marami pang nakaatang na gawain para sa atin bilang isang parokya. At dalhin po natin ang magandang balitang ito sa ating pamilya, sa ating komunidad. I am very appreciative and quite pleased or talagang natutuwa po ako na sa panahon po ito ng pandemic, lahat tayo gustong maglingkod. Subalit mayroon po tayong mga pinangangalagaan that we have to make a difficult choice. Kung minsan not to show up. And yun ang isang bagay po na maiaambag po natin. Ito'y hindi lamang kung ano man tong mga nangyayaring policies or protocol. It is not to stop us from coming, but it is really to spare us. Na maging ligtas dahil may nakaatang pa na mga gawain po para sa ating lahat. Sa kabila ng panganib po na ito, sa kabila ng mahirap na kalagayan po natin ito, nagpapasalamat po akong muli sa inyo in behalf of the team, ni Father John, ni Father Chris, ni Sunny, ang ating Columban Lay Missionary po rito, ang malaking antig po na ginawa ninyo sa buhay ng ating parokyang ito. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Thank you so much. Okay. So tumayo po tayong lahat para sa ating panalangin ng bayan. Sa pagpasok po natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ng buong puso sa Diyos na ating Ama na ang pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya na magbubunga ng kapakinabangan para sa atin. At ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila, at mga may sakit, naway paginhawain ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating namayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinanapikan nilang makapiling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panalangin din natin ang mga intensyon para sa misang ito. Manalangin tayo bilang pasasalamat para sa mga special intentions, para sa mabilis na paggaling, para sa mabuting kalusugan, para sa birthday blessings, at para sa kaligtasan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating ang mga pangalan ay nakalista po rito. Ipanalangin natin sila sa ating Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At sa maikling sandali ng katahimikan, ialay din po natin ang ating personal na mga panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkamahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakadadaupang palad namin.
Ilapit nawa kami ng panahong ito ng Adbiento sa iyo at sa isa't isa, habang masaya naming hinihintay ng may buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na si Heso Kristo na aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Stay, Lord God of all gracious, your God is filled with spirit overflow. Manalangin tayo ngayon mga kapatid upang itong paghahain ng ating mga kamay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ibinigay mo sa amin ang iyong anak na nagdalita upang sa kamatay at kasalanan kami kanyang mapalaya. Tanggapin mo ang aming haing nasa dambana bilang pagtanaw ng utang na loob sa pagkaligtas namin sa tanang masama sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Broderick na aming Obispong Tagapangasiwa ng Tanang Kaparian, at ang lahat ng naglilingkod sa iyong sangkatauhan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berheng Maria, ni Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang mahal na kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. At sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sa bawat isa sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumain niyo rin. at magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang Mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay. At nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinapay na nagbibigay buhay, minarapat mong mapagsaluhan ang katubusan at lakas na dulot ng iyong kabutihan, kaya't ipagkaloob mong kami umunlad araw-araw sa inaasam naming kaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Dadako na po tayo sa commissioning and recommissioning ceremony. As parish priest of the Our Lady of Remedies Parish, Malate Catholic Church, I am happy to announce that the following volunteers have passed the screening and completed the basic formation course and will now be commissioned to serve at liturgical celebrations Umupo within muna. our parish. So Ariel Oho of the MGC, Clarita G. Maralit, also of MGC, Dinky T. Ocampo, pwede pong tumayo yung mga tinatawag yung pangalan, Rowena P. Nayan ng MGC, Sherwin Olivo ng LCG, Jace Lopez ng LCG, Marvin Chong ng LCG, and Dimmer Posadas ng LCG. So, congratulations po sa mga bagong volunteers na i-commission po ngayon. Inaanyayahan ko ang lahat, palakpakan po natin. Inaanayahan na po na tumayo ang lahat. Tumayo na po tayong lahat po tayong volunteers. And on this special occasion, all the existing volunteers of the parish who are present here or joining us online today will be recommissioned to serve in the liturgical celebrations and community within our parish. Ang misa pong ito ay inilaan sa atin bilang mga volunteers ng parokyang Our Lady of Remedies. At ngayong gabi pong ito ay pagtitibayin po natin ang ating pong commitment bilang isang volunteer. Sabay-sabay po natin itong bibigkasin at ito po ay pangungunahan po ng ating PPC coordinator. Hinihiling po ang lahat na ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib. Sabay-sabay po natin basahin at taimsin na idalangin. Panginoong manlilikha, kami ay iyong tinipon sa sandaling ito sa iyong ngalan. Maraming salamat at kami ay iyong tinawag na maging parish volunteer dito sa parokya ng Our Lady of Remedies. Bilang tugon sa pagtawag mong ito, ako bilang parish volunteer ay nanunumpa na magsikap na maglingkod at makikilahok ng buong sigla at saya sa puso sa pagbabahagi ng mabuting balita ng iyong pagmamahal sa aming pamilya at pamayanan. Itataas at pagpapahalagahan ang pagkatao ng bawat isa sa amin. Paglilingkuran ang mahihina at mga aba. Pangangalagaan at tuturing ang simbahan bilang pamilya. Bilang isa sa iyong nilikha, ako'y nanunumpa na manalangin para sa lahat ng iyong nilikha, mamuhay ng payak, makiisa sa pangangalaga ng ating nag-iisang tahanan, ang mundo. Ng Panginoon. Amen. So my brothers and sisters, as volunteers of this parish, you must be examples of Christian living in faith and conduct. You must strive to grow in holiness in the exercise of your respective ministries. Creator God,
You are holy indeed. You are the fountain of all holiness. Bless our sisters and brothers who have shared their lives and gifts in this house of worship during the celebration of the Eucharist and in the various work in the community. May we always appreciate the importance of the service they share to our parish with dedication and without hesitation, and with sincere commitment, steadfast, even in this difficult time of the pandemic. And may they remember that God's love abounds for the humble servant who uses his talents wisely. We make our prayer through Christ our Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mga sarili ulit. Lumuhod po ang lahat para sa panalangin ng Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19. Marami at kumikil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasa, lakasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang hihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makangtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaan na walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamahal sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagaling sa may sakit, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Tumayo na po ang lahat. Kasunod po dito ang blessing ng ating Malate Parish Shrine of the Cross of Jesus. So tutuloy po tayo doon sa grotto natin pagkatapos po ng misang ito at patuloy po nating i-observe ang social distancing. No? Maraming salamat po. Lubos po akong nagpapasalamat sa lahat. At sa lahat po sa inyo na patuloy na naglilingkod sa ating parokya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyo ko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak, na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawan niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin naman niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misang ito, humayo kayo, taglay ang pagpapala ng ating Panginoon. Maraming salamat. Salamat sa Diyos.